Naranasan niyo bang ihatid kayo sa eskwelahan ng mga magulang niyo nung bata pa kayo? Papasok ng fresh! Uuwi ng stress! Pakak! Grabe, inabag na nga yata ito dito sa memory nga ng cellphone ko kasi ang garap na ito nga ay nung nakaraang pang Biyernes. Kaya nga kung mapapansin nyo ay nakapi ang magkapatid. Abay, sa buhay talaga namin ni Papa ay talagang isinama na namin sa schedule namin ang paghahatid sa kanilang dalawa araw-araw. Abay, syempre pag meron lang naman pasok, kayo naman Abay, salamat din nga dito kay Manong Guard na talaga nang masipag magbantay dito sa eskwelahan. Laking bagay kasi talaga sa eskwelahan na meron nga tayong guard dahil sa mga nangyayari nga ngayon sa ating paligid. Pero labas dyan ang mga batang 90s. Dahil sa mga hindi nga po nakakaalam dito sa eskwelahang ito, dito nga rin po ako nag-aaral ng elementary. At ang natatandaan ko nga nung pumapasok kami, wala kaming guard. Tapos pumapasok kami na kami-kami lang. Walang mga magulang na naghahatid sa amin sa eskwelahan. Parang sinainay nga pumupunta lang sa school noon kapag recognition, kapag may time na meron nga kaming mga awards. Talino ah. Tapos handa ko rin noon nung kami mga nag-aaral, hindi uso yung mga may nagbabarilan, ganyan. Talagang sobrang simple lang ng buhay namin noon. Ay, meron pala akong natatandaan yung mga nasasapian. Tapos yung mga classmate ko, sinasabi nila na meron nga daw sila nakikitang ulong pugot dyan sa palayan sa gilid ng eskwelahan. Yung mga ganong kwento ba? At na rin naman nga ang ganap ng tanghali na kung saan nga nung umaga napakaganda ng panahon. Tapos ngayon nga ay eto nga, sobrang lakas ng ulan. Tapos nagkataon pa nga na wala talaga akong masakyan. Kaya naman nga eto, dito na nga ako naglakad at dumaan na nga ako dito sa shortcut. Hindi na rin kasi talaga ako sadya naghintay ng matagal kasi nga lalo akong malilate kapag nga maghihintay pa ako. At meron nga din ako naalala nung kami nag-aaral kapag nga ganitong umuulan. Kapag ganitong umulan, tapos mapapansin na doon sa parteng Ilaya o parteng bundok ay talagang sobrang dilim. Tapos sobrang sabayan talaga siya na sobrang lakas ng ulan ay ako sigurado na pauuwi na talaga kami. Pero hindi naman talaga lahat kami ay pauuwiin totally. Kumbaga lahat lang ng estudyante na kung saan nga ay tumatawid ng ilog. Tapos doon ka lang talaga makakita ng mga matatanda na kung saan nga ay pumupunta sa school dahil nga sumusundo sila ng mga anak nila gawa ng baka nga bumaha. Tapos kami naman, nakikisabay na nga lang doon sa mga kilala namin. At kapag kami nga ay tumatawid sa ilog, ay naku talagang sobrang haba namin dahil talagang kapit-kapit kami. Tapos ang gamit pa namin noong kapote ay yung plastic ng fins na kung saan nga ginagawa lang ni inay, nahugis damit. Yung mga notebook namin sa bag, yung ultimo bag namin, ay talaga naman lahat yun ay naka-plastic. Tapos yung mga tsinelas namin, ay inuhubad na nga namin at inilalagay na nga rin din namin sa bag. Pati nga yung palda namin, inilalagay na rin namin sa bag kasi siguradong pag yung naputikan, ay naku, lagot kami kay inay. Nakakatuwa lang balikan yung mga nakaraan na kahit talaga may pinagdaan na kaming hirap, ay talaga namang worth it naman talaga ngayon. O kayo, ano mga karanasan ninyong hindi malilimutan ng bata pa kayo? Maliban dito sa bubong na tumutulo, ha? Haha!